Kamusta po mga Ginoo? Pag-usapan po natin ang isang bagay na pribadong bahagi ng ating buhay, ngunit napakahalaga para sa inyong kalusugan habang kayo ay nagkakaedad. Kamakailan, may lumabas na kwento tungkol sa isang 73 taong gulang na lalaki, tawagin na lang natin siyang Roberto, na pumanaw habang natutulog. Ang sanhi ay hindi atake sa puso o stroke sa karaniwang paraan na ating iniisip. Ito ay isang bagay na mas hindi inaasahan, isang komplikasyon mula sa isang simpleng gawi sa umaga na naging mali. Hindi na kinaya ng kanyang katawan ang biglaang pagbabago. Hindi lamang ito isang nakagugulat na kwento, isa itong panggising sa ating lahat. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pangangalaga ng mga nakatatanda sa loob ng mahigit 30 taon. Ang layunin ng aking propesyon ay tulungan ang mga kalalakihang tulad ninyo, mga lalaking higit sa 40 taong gulang, na harapin ang mga pagbabago na kaakibat ng pagtanda upang manatili kayong malakas, malusog, at may tiwala sa bawat aspeto ng inyong buhay. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isang bagay na kasing natural ng pansariling kaligayahan, kapag ginawa sa maling paraan, ay maaaring dahan-dahang naglalagay sa panganib ng inyong puso, ng inyong prostate, at maging ng inyong kakayahang makadama ng saya? Sa artikulong ito, ibabahagi ko ang 7 sa mga pinakapanganib na pagkakamali na nakikita ko sa mga kalalakihan sa kanilang edad 60, 70 at pataas, lalo na sa umaga. Higit sa lahat, ituturo ko sa inyo kung paano ito maiiwasan para maprotektahan ang inyong kalusugan at sigla sa mahabang panahon. Bigyan po ninyo ng pansin ang ika-4 na pagkakamali. Ito ay isang bagay na halos lahat ng lalaki ay nagagawa at maaaring tahimik na umuubos ng inyong lakas araw-araw. Bago tayo magsimula, kung mahalaga sa inyo ang pangangalaga sa inyong kalusugan at pananatiling malakas habang tumatanda, sana ay maging makabuluhan ang impormasyong ito para sa inyo. Ang layunin ko ay magbigay ng malinaw at mapagkakatiwalaang payo na para mismo sa inyo. Kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa inyo, ipaalam niyo po sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng 1 sa mga komento. Kung hindi naman, i-type ang 0. Palagi po akong nakikinig at nais kong siguruhin na ito ay lubos na makakatulong. Magsimula na po tayo sa una at marahil pinakakaraniwang pagkakamali. Ito ay isang bagay na automatiko nating ginagawa sa sandaling imulat natin ang ating mga mata. Ngunit ang isang gawin na ito sa maling oras ay maaaring magdulot ng matinding hirap sa inyong puso at nervous system. Unang pagkakamali, agad-agad na pagpaparaos sa sarili. Pagkagising, isa sa mga pinakamapanganib na pagkakamali ng mga matatandang lalaki ay ang pagpaparaos sa sarili sa sandaling sila ay magising. Tila ito ang pinakanatural na gawin sa mundo. Ang iyong katawan ay nakapahinga, ang antas ng testosterone ay nasa pinakamataas na punto sa buong araw at maaaring mayroon ka ng paninigas sa umaga. Ngunit ang agarang pagtugon sa pagnanasang iyon nang hindi binibigyan ng oras ang iyong katawan na mag-adjust ay isang sugal, lalo na kung nasa edad 60 ka na pataas. Habang kayo ay natutulog, ang bilis ng tibok ng inyong puso at presyo ng dugo
ay nasa pinakamababang antas. Pagkagising ninyo, ang inyong katawan ay nagsisimula ng dahan-dahang paglipat pabalik sa isang ganap na alerto at aktibong estado. Ang biglaang pagsabak sa matinding sexual na stimulasyon bago makumpleto ang prosesong ito ay maaaring magdulot ng biglaan at matalas na pagtaas ng parehong bilis ng tibok ng puso at presyon ng dugo na naglalagay ng hindi kinakailangang puwersa sa inyong cardiovascular system. Sa ilang kalalakihan, ang biglaang pagbabagong ito ay nagdulot ng pagkahilo paninikip ng dibdib at sa mga bihirang, ngunit totoong kaso, mga seryosong problema sa puso. Bukod sa puso, kailangan din nating isaalang-alang ang nervous system. Ang sobrang aga na stimulasyon pagkatapos magising ay maaaring mag-trigger ng mabilis na pagdami ng dopamine, ang kemikal ng kaligayahan sa ating utak. Ito ay madalas na sinusundan ng isang pagbagsak na maaaring mag-iwan sa inyo ng pakiramdam na pagod, walang emosyon o walang gana sa buong araw. Ang dapat sana'y isang masaya at nagbibigay enerhiyang simula ng araw ay nagiging isang tahimik na taga-ubos ng lakas. Ito po ang simpleng katotohanan. Kung kayo ay higit sa 100, ang inyong katawan ay mas sensitibo sa mga biglaang pagbabago. Ang kaya ninyong gawin noong kayo ay 30 anyos pa lamang ay maaaring hindi na ninyo kayanin ngayon nang walang masamang epekto. Kaya't mariin kong ipinapayo sa aking mga pasyente na bigyan ang kanilang sarili ng kahit 20 hanggang 30 minuto pagkatapos magising. Uminom ng isang basong tubig, mag-inat ng bahagya, at hayaan munang maging stable ang presyon ng inyong dugo. Pagkatapos, kung pipiliin ninyong gumawa ng sexual na aktibidad, ang inyong katawan ay mas magiging handa na harapin ito ng ligtas. Maaaring mukha itong hindi nakakapinsala, ngunit ang isang gawin na ito ay maaaring dahan-dahang kumakain sa inyong lakas, kalusugan ng puso, at emosyonal na balanse sa paglipas ng panahon. At ito ay simula pa lamang. Ang susunod na pagkakamali ay umaatake sa kakayahan ng inyong utak na makadama ng kasiyahan, at karamihan sa mga lalaki ay nahuhulog sa bitag nito sa loob ng maraming dekada nang hindi namamalayan ang kapalit. Kung nakikita ninyong nakatutulong ang mga kaalamang ito, mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pagkomento ng numerong 1 sa ibaba. Ngayon, tumungo na tayo sa ikalawang punto. Ikalawang pagkakamali, paggamit ng pornografiya na sobrang nakaka-stimulate sa utak. Ang ikalawang pagkakamali ay naging halos automatiko na para sa maraming kalalakihan, lalo na sa pribadong oras ng umaga, ang paggamit ng pornografiya. Partikular kong tinutukoy ang uri ng pornografiya na may mataas na estimulasyon, mabilis ang mga eksena, at digital na pinaganda na karaniwan na ngayon. Para sa mga mas batang lalaki, ang epekto ay maaaring hindi gaanong halata. Ngunit para sa mga matatandang lalaki, ang gawin na ito ay maaaring tahimik na baguhin ang takbo ng inyong utak at magdulot ng tunay na pinsala sa inyong emosyonal at sexual na kalusugan. Kapag nanonood kayo ng matinding pornografiya, ang inyong utak ay binabaha ng hindi natural na dami ng dopamine. Ang problema, ang inyong utak ay hindi idinisenyo para sa ganoon karaming matinding estimulasyon sa maikling panahon. Sa paglipas ng panahon, ito ay nagsisimulang maging manhid.
Habang mas marami kayong pinapanood, mas kumukonti ang inyong nararamdaman. Ang dating nakapagpapasigla sa inyo ay wala ng epekto. Ang mas malala maaari nitong bawasan ang inyong kakayahang magising ang pagnanasa kasama ang isang totoong tao sa isang totoong sitwasyon na binuo sa emosyonal na koneksyon. Lumilikha ito ng isang mapanganib na siklo. Magsisimula kayong mangailangan ng mas matinding materyales para lang makaramdam ng kahit ano. Nawawalan kayo ng koneksyon sa inyong sariling katawan, sa inyong mga emosyon at sa mga taong mahalaga sa inyo. Hindi lang nito sinisira ang inyong performance. Sinisira rin nito ang inyong kumpiyansa, ang inyong kakayahan para sa intimasya at ang inyong kakayahang mag-enjoy sa mga simpleng sandali sa buhay. Inilalarawan ito ng ilan sa aking mga pasyente bilang pakiramdam na parang manhid ang emosyon, malabo ang isip, o kahit bahagyang nalulumbay pagdating ng tanghali at wala silang ideya na nagsimula ito sa kanilang pinanood noong umaga. Para sa mga kalalakihan sa kanilang mga huling taon, ang kakayahan ng utak na makabawi mula sa ganitong uri ng sobrang estimulasyon ay bumabagal. Hindi ninyo kayang paglaruan ang inyong mga antas ng dopamine. Ang pinsala ay maaaring maging pangmatagalan. Kaya't hinihikayat ko kayong isaalang-alang ang paglayo sa screen. Gamitin ang inyong alaala, ang inyong imahinasyon o mag-focus sa pisikal na haplos. Muling kumonekta sa sensual at makataong bahagi ng karanasan. Ang inyong utak at ang inyong sarili sa hinaharap ay magpapasalamat sa inyo. At kung sa tingin ninyo ay mapanganib ang sobrang pag-stimulate sa inyong utak, hintayin ninyo hanggang sa marinig ninyo kung ano ang nangyayari kapag pisikal ninyong pinipilit ang inyong katawan habang nilalabasan. Ang susunod na pagkakamali ay may kinalaman sa isang bagay na halos lahat ng lalaki ay ginagawa nang hindi namamalayan kung gaano ito kapanganib. Ikatlong pagkakamali, pagpigil ng hininga o pag-ire habang nilalabasan. Ang susunod na pagkakamaling ito ay napakakaraniwan, ngunit ito ay isang bagay na bihirang pag-usapan ng mga lalaki. Ito ang ugali ng pagpigil ng hininga, pagpapatigas ng mga kalamnan o pisikal na pag-ire habang nagpaparaos sa sarili, lalo na sa sandali ng sukdulan. Para sa isang lalaking higit sa isinta, hindi lamang ito isang masamang ugali, ito ay mapanganib. Sa ilang mga kaso, maaari itong maging nakamamatay. Kapag kayo ay umiire, nang ganito pinipilit ninyo ang isang biglaang pagtaas ng internal na presyon sa buong katawan. Sumisikip ang inyong dibdib, kumikipot ang inyong mga daluyan ng dugo, at sa isang saglit ang inyong utak ay nagugutom sa oxygen. Ito ay kilala bilang Valsalva maneuver, isang bagay na hindi namamalayang ginagawa ng mga tao kapag nagbubuhat ng mabigat na bagay. Ngunit ang paggawa nito sa panahon ng sexual na aktibidad, lalo na sa umaga, kung kailan nag-a-adjust pa ang presyon ng dugo, ay maaaring mag-trigger ng mga seryosong kaganapan sa kalusugan. Nakakita na ako ng mga kaso ng mga mini-stroke, pagkahimatay, at maging mga heart arrhythmia na direktang nauugnay sa pag-uugaling ito. Kahit na hindi ito magdulot ng agarang medikal na emergency, ang mga pangmatagalang kahihinatnan ay kasing seryoso rin. Ang paulit-ulit na pag-ire
ay maaaring humantong sa pinsala sa mga ugat panghihina ng mga kalamnan sa balakang pelvic floor muscles at maging sa pagkakaipit ng mga nerve. Madalas na pumupunta ang mga lalaki sa aking opisina na nagrereklamo ng pangingilig, pamamanhid o nabawasang pakiramdam at hindi nila kailanman pinaghihinalaan na ang isang simpleng ugali na ito ang maaaring ugat ng problema. Tandaan po, ang sukdulan o climax ay dapat isang pagpapakawala, hindi isang pisikal na pakikibaka. Ang inyong katawan ay hindi isang makina. Ito ay isang sistema ng mga maselang tugon, lalo na habang kayo ay tumatanda. Ang pagre-relax, paghinga, at kamalayan ang inyong mga pinakamahusay na sandata sa pagpapanatili ng inyong pangmatagalang sexual na function at pangkalahatang kalusugan. Kung nakagawian na ninyo ang paghigpit, pagtense o pagpigil ng hininga ngayon, na ang panahon upang itigil ito. Bigyan ng puwang ang inyong paghinga. Maging malumanay sa karanasan. Hindi lang mas gagaan ang inyong pakiramdam, mapoprotektahan nyo pa ang inyong sarili mula sa malubhang pinsala. Ngunit kahit na tama ang inyong paghinga, may isa pang panganib na hindi isinasaalang-alang ng karamihan sa mga lalaki. Hindi ito tungkol sa kung paano ninyo hinahawakan ang inyong katawan, kundi kung ano ang nakakalimutan ninyong gawin bago at pagkatapos. Ang susunod na pagkakamali ay maaaring tahimik na naghahanda sa inyo para sa masakit at pabalik-balik na mga impeksyon nang hindi ninyo namamalayan. Kung kasama ko pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring magkomento ng 1 sa ibaba upang ipaalam sa akin. Ngayon, magpatuloy tayo sa ika-4 na punto. Ika-4 na pagkakamali, hindi pag-ihi. Bago at pagkatapos magparaos sa sarili. Ito ang isa sa mga hindi napapansin, ngunit kritikal na pagkakamali na ginagawa ng mga matatandang lalaki. Ito ay ang hindi pag-ihi pareho, bago at pagkatapos magparaos sa sarili. Tila napakasimple. Ano nga ba ang magiging epekto ng isang mabilis na pagpunta sa banyo? Ang katotohanan ay ang maliit na gawi na ito ay may malaking papel sa pagprotekta sa inyong daluyan ng ihi, sa inyong prostate, at sa inyong pangkalahatang sexual na kalusugan, lalo na habang kayo ay tumatanda. Kapag hindi kayo umihi, bago gawin ito, ang naiipong ihi mula sa magdamag ay nananatili sa inyong pantog habang ang inyong katawan ay nakararanas ng tumaas na presyon at estimulasyon. Para sa mga matatandang lalaki, kahit na sa mga may banayad na paglaki ng prostate ito, ay maaaring humantong sa hindi kumpletong pag-ubos ng laman ng pantog, iritasyon sa urethra at sa ilang mga kaso, isang masakit na pag-atras ng mga likido. Sa kabilang banda, ang hindi pag-ihi pagkatapos ay nagiiwan ng natitirang semilya at bakterya sa daluyan ng ihi, urethral tract. Lumilikha ito ng perpektong lugar para sa pagdami ng mga impeksyon. Marami na akong nagamot na matatandang lalaki na dumaranas ng paulit-ulit na urinary tract infections, UTIs, hindi maipaliwanag na pakiramdam na parang mahapdi o isang pakiramdam ng presyon sa ibabang bahagi ng kanilang tiyan. Marami sa kanila ay lubos na walang kamalayan na ang simpleng hindi pag-ihi sa paligid ng kanilang sexual na gawain ang nakatagong dahilan. Para sa mga may sensitibong prostate, ang pagkakamaling ito ay maaaring humantong pa sa prostatitis, isang masakit at pabalik-balik
na pamamaga na maaaring seryosong makapinsala sa sexual na performance function ng pantog at kalidad ng inyong buhay. Ito ay simpleng kalinisan na may malalim na epekto. Ang pag-ihi bago gawin ito ay tumutulong na linisin ang urethra at bawasan ang presyon. Ang pag-ihi pagkatapos ay tumutulong na alisin ang anumang natitirang bakterya, similya at mga iritant. Ito ay isa sa mga pinakamadaling paraan upang protektahan ang inyong katawan, ngunit napakaraming lalaki ang lumalaktaw dito dahil sa nakagawian o para mas madali. Kung seryoso kayo sa pagtanda ng maayos at pag-iwas sa hindi kinakailangang sakit o medikal na komplikasyon, gawing hindi negosyable ang hakbang na ito. Ngayon, kahit na sundin ninyo ang bawat hakbang na ibinahagi ko sa ngayon, mayroon pa ring isang karaniwang pag-uugali na nagdudulot ng pisikal na pinsala mula sa labas papasok. Hindi ito tungkol sa tiyempo internal na presyon o kahit kalinisan. Ito ay tungkol sa paraan ng aktwal ninyong paghawak sa inyong katawan. At ang ibabahagi ko ay maaaring ikagulat ninyo dahil ito ay isang bagay na iniisip ng karamihan sa mga lalaki na tama ang kanilang ginagawa. Ikalimang pagkakamali, paggamit ng sobrang puwersa o agresibong teknik ng kamay. Ang susunod na pagkakamaling ito ay isa sa mga pinaka-nakapipinsala sa pisikal at sa kasamaang palad, isa rin ito sa mga pinakakaraniwan. Maraming matatandang lalaki nang hindi namamalayan ay gumagamit ng sobrang puwersa o masyadong agresibong mga teknik ng kamay kapag sila ay nagpaparaos. Sa paglipas ng mga taon, ito ay nagiging isang ugali, isang paraan ng pagbawi sa kanilang inaakalang nabawasang pakiramdam o mas mabagal na pagka-stimulate. Ngunit heto ang katotohanan, ang nararamdaman ninyong kailangan sa sandaling iyon ay maaaring tahimik na sumisira sa inyong mga pinakamaselang tissue. Habang tumatanda ang mga lalaki, ang balat ng ari ay numinipis, ang mga daluyan ng dugo ay nagiging mas marupok at ang mga nerve ay mas madaling masira. Ang paggamit ng mahigpit na pagkakahawak na parang papatayin, magaspang na hagod o matinding puwersa ay maaaring magdulot ng maliliit na punit pasa at maging ng pagkakaipit ng nerve sa paglipas ng panahon. Ito ay direktang humahantong sa desensitization, kung saan kailangan ng mas marami pang estimulasyon para maramdaman ang parehong kasiyahan. Ang ilang mga lalaki ay maaaring magkaroon pa ng mga kondisyon tulad ng Peyronie's disease, kung saan ang peklat ay nabubuo sa loob ng ari na humahantong sa masakit na pagkurba at mga problema sa paninigas. Meron akong mga pasyente, mga lalaking tulad ni na Franco o Tomas, na dumating na may pamamanhid, pagkawala ng pakiramdam o hirap na maabot ang sukdulan. Sa maraming kaso, ang sanhi ay hindi internal. Ito ay ang paulit-ulit na pisikal na trauma mula sa mga taon ng marahas at mekanikal na paggalaw. Ang katawan ay tumutugon sa pinsala sa pamamagitan ng pamamaga. At ang pamamaga na iyon sa paglipas ng panahon ay maaaring makasira sa mismong mga istruktura na responsable para sa kasiyahan. Ang mas nakababahala ay hindi agad nararamdaman ng karamihan sa mga lalaki ang pinsala. Ito ay tahimik na naiipon.
Ang nagsisimula bilang isang banayad na pagkawala ng pakiramdam ay maaaring maging isang permanenteng pagbabago sa function. At kapag ang mga nerve ay nasira, ang paggaling ay mabagal at hindi palaging kumpleto. Kaya't napakahalaga na maging maingat sa kung paano ninyo tinatrato ang inyong katawan sa mga pribadong sandaling ito. Ang isang mas banayad na pamamaraan na may tamang lubrikasyon at isang nakaka-relax na teknik ay mahalaga para sa pagprotekta sa pakiramdam at pagpapanatili ng inyong sexual na function hanggang sa inyong mga huling taon. Ngunit kahit na banayad ang inyong paghawak at tama ang paghinga, mayroon pa ring isang bitag na kinabibilangan ng maraming lalaki, isang bagay na hindi lang nakakaapekto sa katawan, kundi pati na rin sa isip at emosyon. Dahil kapag nagparaos kayo mula sa maling emosyonal na estado, maaari itong lumikha ng isang siklo ng kawalan, pagkakasala at maging depresyon. Iyan mismo ang ating susunod na tutuklasin. Continue, ika-6 na pagkakamali, pagpaparaos sa sarili habang malungkot o balisa. Ang pagkakamaling ito ay isa sa mga pinakatahimik na nakasisira dahil hindi lang ito nakakaapekto sa inyong katawan. Apektado rin nito ang inyong emosyonal na kapakanan at katatagan ng isipan. Ang pagpaparaos sa sarili, kapag kayo ay nakakaramdam ng kalungkutan, stress, pagkabalisa o mababang emosyon, ay maaaring tila isang mabilis na lunas para gumaan ang pakiramdam, ngunit madalas itong may kabaligtaran na epekto, lalo na para sa mga lalaking higit sa 60. Sa yugtong ito ng buhay, ang inyong emosyonal na regulasyon at katatagan ng isipan ay malalim na nakaugnay sa inyong balanse ng hormone, sa inyong nervous system at sa inyong pakiramdam ng layunin sa buhay. Kapag ginagamit ninyo ang pansariling kaligayahan bilang isang paraan ng pagtakas, sa halip na isang pagpapahayag ng tunay na nararamdaman, maaari kayong hindi sinasadyang lumikha ng isang siklo ng emosyonal na pagkaubos. Maraming lalaki na nakikita ko ang naglalarawan ng ganitong pattern. Panandalian silang gumaan ang pakiramdam pagkatapos ng sukdulan, ngunit pagkatapos ay biglang tatamaan ng isang bugso ng pagod, kalungkutan o kahit pagsisisi. Nangyayari ito dahil ang reward system ng utak ay na-stimulate ng walang anumang makabuluhang emosyonal na konteksto. Nakakakuha kayo ng isang maikling pagtaas ng dopamine at oxytocin, ngunit walang tunay na intimasya, walang koneksyon, at walang mas malalim na kasiyahan na sumusuporta dito. Sa paglipas ng panahon, tinuturuan ng pattern na ito ang inyong utak na iugnay ang kaligayahan sa pag-iisa. Maaari itong humantong sa pagiging manhid ng emosyon, nabawasang motibasyon, at sa ilang mga kaso mga sintomas na kamukhang-kamukha ng clinical depression. Ang dahilan kung bakit ito partikular na mapanganib ay kung gaano ito kasubtle. Maaari ninyong isipin na mabagal lang ang araw ninyo, ngunit sa katotohanan, inuubos ninyo ang inyong emosyonal na reserba nang hindi ito kailanman napupunan. Sa mga matatandang lalaki, ang emosyonal na pagkaubos na iyon ay maaaring umabot sa bawat bahagi ng buhay, ang inyong mga relasyon, ang inyong mga antas ng enerhiya, at maging ang inyong kagustuhang manatiling aktibo at nakikibahagi. Ang kasiyahan
ay dapat magmula sa isang lugar ng kalmado pasasalamat at presensya, hindi mula sa stress, pagkabagot o kalungkutan. Kung nakikita ninyo ang inyong sarili na naghahanap ng kaligayahan kapag kayo ay wala sa emosyonal na balanse, hinihimok ko kayong huminto muna. Maglakad-lakad, huminga ng malalim, tawagan ang isang kaibigan o kumonekta sa isang mahal sa buhay. Ang inyong emosyonal na kalusugan ay kasing halaga ng inyong pisikal na lakas. At gayunpaman, kahit na kayo ay matatag sa emosyon, maingat sa inyong teknik at maingat sa inyong tiyempo, mayroon pa ring isang huling pagkakamali na madalas na hindi napapansin. Hindi ito tungkol sa kung ano ang inyong ginagawa o kung ano ang inyong nararamdaman, kundi tungkol sa mga senyales na sinusubukang ipadala sa inyo ng inyong katawan at kung ano ang nangyayari kapag binabalewala ninyo ang mga ito. Ikapitong pagkakamali, pagbabalewala sa mga sinasabi ng iyong katawan. Ang huling pagkakamali ay maaaring ang pinakapanganib sa lahat. Hindi ito tungkol sa isang aksyon na inyong ginagawa, kundi isang aksyon na hindi ninyo ginagawa ang pakikinig sa inyong katawan. Napakaraming matatandang lalaki ang nagbabalewala sa mga maagang babala na ipinapadala sa kanila ng kanilang katawan. Isang bahagyang pamamanhid, isang mahina o naantalang orgasmo, isang bahagyang hapdi kapag umiihi, isang mapurol na sakit sa singit, o isang pakiramdam ng presyon na wala naman dati. Ang mga sintomas na ito ay tahimik na isinasantabi bilang isang normal na bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit hindi lamang ito mga senyales ng edad. Ang mga ito ay mensahe. At ang pagbalewala sa mga ito ay maaaring humantong sa seryoso at minsan ay hindi na maibabalik na mga kahihinatnan. Ang inyong katawan ay nagsasalita sa mga banayad na paraan. Nagbibigay ito sa inyo ng mga pahiwatig kapag mayroong hindi gumagana ng tama, kapag ang mga nerve ay namaga, kapag ang daloy ng dugo ay nahaharangan, kapag ang prostate ay naiirita, o kapag ang pantog ay hindi ganap na nauubos. Ang mismong gawain ng pagpaparaos sa sarili ay madalas na nakapaglalantad ng mga isyung ito ng maaga, ngunit kung kayo ay nagbibigay pansin lamang. Ang trahedya ay maraming lalaki ang naghihintay hanggang sa ang mga senyales na ito ay maging paulit-ulit na sakit, dysfunction o karamdaman bago sila humingi ng tulong. Sa puntong iyon, ang pinsala ay madalas na mas mahirap ng baligtarin. Nakakita na ako ng mga lalaki na permanenteng nawalan ng pakiramdam na nahaharap sa patuloy na mga problema sa pag-ihi o dumaranas ng talamak na sakit sa balakang lahat dahil hindi sila kumilos noong unang lumitaw ang mga senyales. Ang kailangan lang sana ay isang simpleng check-up, isang pakikipag-usap sa isang doktor o isang pagsusuri. Ang kamalayan ay pag-iwas at ang pananahimik ay maaaring maging isang sentensya. Utang ninyo sa inyong sarili na pakinggan hindi lamang ang inyong mga iniisip, kundi pati na rin ang mga tahimik na senyales ng inyong katawan. Kung mayroon kayong nararamdamang kakaiba, huwag maghintay. Nakarating kayo sa puntong ito ng buhay sa pamamagitan ng pakikinig sa inyong mga kutob. Huwag hayaang pigilan ka ng hiya o pride sa pagprotekta sa mga taon na nasa inyong hinaharap. Ngayon, kung ang 7 pagkakamaling ito
ay nagbukas ng inyong mga mata, kahit kaunti lang manatili po kayo sa akin. Ang konklusyon na malapit na nating marating ay higit pa sa isang buod. Ito ay isang panawagan sa pagkilos upang gawing lakas, enerhiya at kalinawan ang mga aral na ito, hindi balang araw, kundi simula ngayon. Konklusyon. Payo ng isang doktor para sa mas malakas na hinaharap. Kung umabot po kayo sa puntong ito, nais kong magpasalamat. Hindi lamang para sa inyong oras, kundi para sa sapat na pagmamalasakit sa inyong sarili upang suriin ang isang bagay na halos hindi pinag-uusapan ng mga lalaki. Ang katotohanan ay ang pagpaparaos sa sarili ay hindi ang kalaban. Ito ay isang natural at malusog na bahagi ng buhay. At kapag ginawa ng may kamalayan, maaari itong sumuporta sa inyong sigla habang kayo ay tumatanda. Ngunit ang 7 pagkakamali na ating tinalakay ay mga tahimik na banta. Hindi sila dramatiko o halata, ngunit sila ay lubhang mapanganib kapag inuulit-ulit sa paglipas ng panahon. Ang pagmamadali sa stimulasyon sa sandaling magising pag-ire habang nilalabasan pag-asa sa mga agresibong teknik, pagbalewala sa inyong emosyonal na estado, sobrang pag-stimulate sa inyong utak o paglaktaw sa mga simpleng hakbang sa kalinisan, bawat isa sa mga ito ay naiipon. Dahan-dahan at tahimik sila ay nabubuo hanggang sa ang katawan ay magsimulang masira sa mga paraan na tila biglaan, ngunit resulta ng mga taon ng paggawa. Ang usapang ito ay hindi tungkol sa hiya. Ito ay tungkol sa kamalayan. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng mas mahusay na kaalaman upang makagawa kayo ng mas mahusay. Karapat-dapat kayong tumanda ng may lakas, may kalinawan, at may kumpiyansa. Karapat-dapat kayo sa kasiyahan na nag-iiwan sa inyo ng pakiramdam na masigla, hindi naubos, at isang koneksyon sa inyong sariling katawan na binuo sa paggalang, hindi sa kapabayaan. Isang mahalagang aral sa buhay mula kay Dr. Reyes. Pagkatapos ng lahat ng aking mga taon bilang isang doktorheto, ang pinakamahalagang aral na maibabahagi ko, ang maliliit na desisyon na ginagawa ninyo araw-araw ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang gamot na maaari kong ireseta. Ang tunay na kalusugan ay hindi nagmumula sa isang dramatikong lunas. Ito ay nagmumula sa tahimik at tuloy-tuloy na paggalang sa sarili. Ito ay nasa baso ng tubig na iniinom ninyo pagkagising sa sandaling paghinto para huminga bago kayo kumilos, at sa lakas ng loob na makinig kapag bumubulong ang inyong katawan na mayroong mali. Ang inyong kalusugan ay inyong responsibilidad, ngunit hindi ninyo kailangang harapin ito ng mag-isa. Kung mayroong isang bagay na narinig ninyo ngayon na tumama sa inyo, huwag nyo lang itong isantabi. Gumawa ng isang maliit na hakbang. Gumawa ng isang pagbabago, at pagkatapos ay isa pa. Ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa mga tahimik at tuloy-tuloy na pagpiling ito. Hinihikayat ko kayong ipagpatuloy ang paglalakbay na ito ng pag-aaral at pangangalaga sa sarili. Kung nakatulong sa inyo ang artikulong ito, mangyaring mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na inyong natutunan. Ang inyong karanasan ay maaaring makatulong sa ibang lalaki. Isaalang-alang ang pag-subscribe
para sa mas marami pang kaalaman sa kalusugan na para sa inyo at pakiusap, ibahagi ang artikulong ito sa inyong mga kapatid, kaibigan at kamag-anak. Ito ay isang usapan na maaaring tunay na magdulot ng pagbabago sa buhay ng isang tao. Ang susunod na kabanata ng inyong buhay ay maaaring maging ang pinakamalakas. Sabay-sabay nating harapin ito ng may karunungan at lakas.